Minsan, nakikita ko siya sa labas ng sulok ng aking mata. Isang babae, may mahabang magulong buhok at marupok na puting damit. Siya'y nakatayo sa malayo, kaunti lamang ang liwanag mula sa mga ilaw ng kalsada na umaabot sa kanya. Tuwing lumingon ako upang harapin siya, wala na siya. Ngunit nananatili ang kanyang presensya, isang lamig na umaakyat sa aking likod. Nagsimula ito isang buwan na ang nakalilipas nang lumipat ako sa lumang bahay, sa labas ng bayan. Mukhang perpekto ito, tahimik, mapayapa. Ngunit mabilis na naglaho ang katahimikan. Noong unang gabi, narinig kong mahina ang mga bulong sa labas ng aking bintana, mga salitang hindi ko maunawaan ng maayos. Isinasantabi ko ito bilang hangin, ngunit ang pagkabahala ay nanatili. Saka dumating ang mga panaginip, makulay, nakakabahalang mga panaginip tungkol sa babae. Iniimbitahan niya ako na sumunod sa kanya sa gubat sa likod ng bahay. Ang kanyang tinig, isang nakakatakot na tugtugin na naiwan sa aking isipan matapos akong magising. Tuwing umaga, may natutuklasan akong lupa sa aking mga sapatos. Tila ako'y lumabas sa labas sa gitna ng gabi. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili at nilakbay ko ang gubat. Ang buwan ay nagbigay ng nakakatakot na ilaw sa pagitan ng mga puno at ang kanyang bulong ang naggabay sa akin papalalim. Ang aking dibdib ay kumukumpas habang natagpuan ko ang isang maluwag na kagubatan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko siya, ang babae na may marupok na damit. "Sumama ka sa amin," bulong niya. Ang kanyang tinig ay isang awit ng mga espiritong biglang lumilipad. Mga anino ang lumitaw mula sa mga puno, bumubuo ng isang bilog sa paligid niya. Naramdaman ko ang isang puwersang di matitinag, isang hudyat na hindi ko matiis na sumunod. Ngunit isang buhos ng takot ang nagpanatili sa akin sa kinatatayuan. Tumakbo ako pabalik sa bahay, inilock ang pintuan. Lalong naging malalakas ang mga bulong, mas matiyaga. Lumilipad ang mga bagay ng wala sa paliwanag. Sumasayaw ang mga anino ng hindi maipaliwanag. Hindi ko magawang lumayo sa kanyang mga mata, ang mga malamlam na mata na tila nagtutunton sa aking kaluluwa. Hindi na ako makatulog. Tuwing isinara ko ang mga mata, nakikita ko ang kanyang mukha na may malalim na ngiti. Ang kagipitan ay sumiklab sa akin, humuhiling na harapin siya. Kaya't sa mga naglalakad na mga kamay, bumalik ako sa kagubatan, isang huling pagkakataon. Habang ako'y nakatayo sa harap niya, iniabot niya ang kanyang malamlam na kamay na parang usok na lumalaganap. Inabot ko rin na ang aking mga daliri ay may distansiyang ilang sentimetro lamang mula sa kanya nang biglang sumabog ang isang nakakabinging sigaw. Ang mga anino ay nagsibago at nagugol, siya'y nilamon ng kadiliman. Sa isang saglit, siya'y nawala, naupos ng dilim. Tumigil ang mga bulong, nawala ang mga panaginip, ang nakakabigat na atmosfera ay nawala. Iniwan akong nakatayo mag-isa sa kagubatan. Wala na ang babae, ngunit ang alala niya ay nananatili. Minsan, kapag hinaplos ng hangin ang mga puno, para bang naririnig ko pa rin ang kanyang mga bulong, na dala ng simoy.